Philippine National Police po ay in support of lowering yung ating pong threshold ng criminal responsibility po dun sa age po. Hindi deterrent ang pagbaba ng edad para mapigilan yung mga bata na mag-commit ng crime. Mainit na usapin ngayon ang minimum age of criminal liability. Ito ang pinakamababang edad kung kailan maaaring sampahan ng kaso sa korte ang isang taong lumabag sa batas o nakagawa ng krimen. Paano ba naman? Wala pang isang buwan nang nagsimula ang pasukan, ginulat tayo ng mga insidente ng saksakan at barilan sa loob mismo ng paaralan. Dapat po tayong maalarma bilang isang lipunan kung bakit nagkakaganito ang mga batang Pilipino. Ang mga bata o menor de edad na nakagawa ng krimen, tinatawag na Children in Conflict with the Law o CICL. Kailan nga ba sila pwedeng managot sa batas? Ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344 ay inamyendahan sa ilalim ng Republic Act 10630 para palakasin ang juvenile justice system ng bansa. Malinaw po sa Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act na ang bawat offense na nagawa ng bata ay merong karampatang pananagutan. Ang mga batang nasa edad 15 taon pababa ay exempted sa criminal liability, pero hindi nangangahulugan na walang pananagutan. Kailangan nilang madidisiplina talaga sila at mananagot sila doon. Iba lang yung proseso. Gagawin natin yung hustisya na yun sa paraan na makabata. Ang mga CICL kailangang sumailalim sa rehabilitation programs. Posible silang mapunta sa pangangalaga ng kanilang magulang o guardian o sa kustodiya ng gobyerno, depende sa edad, kaso at pagsusuri ng social worker. Kasi ang batas na ito ay naniniwala sa restorative justice, merong tsansa ng rehabilitation. Ang mga batang edad 15 taon at isang araw hanggang bago mag-18 taong gulang ay maaaring ma-exempt sa criminal liability kung mapatunayan na walang discernment o hindi nauunawaan ng tama at mali at ang resulta ng kanilang ikinilos noong panahong ginawa nila ang krimen. It's based on the science of brain development. At least sa mga Filipinos at that time nung ginawa yung study, nakita na ang age of discernment talaga ay nagsastart din sa age ng 15. At ito naman ay base talaga sa naging deliberation sa Congress. Kung mapatunayan na mayroong discernment ay maaari nang sumalang sa diversion at maglilitis. Kapag napatunayan nagkasala at pinatawan ng sentensya, hindi ito otomatikong ipinatutupad ng korte at sa halip, ito ay suspended. Ang menor de edad ay sasailalim muna sa rehabilitasyon. Pag kinuha ka ng gobyerno, nilagay ka sa isang institusyon, limitado na yung kalayaan mo doon, malilimit yung access mo, hindi mo na araw-araw makakasama yung magulang mo, yung mga kaibigan mo, tatanggalin yung cellphone mo, hindi ka na makakalaro ng mga games na gusto mo, wala nang internet doon. Pagtungtong ng edad 18 o hanggang 21, susuriin ng korte at ng social worker kung naging matagumpay ang rehabilitasyon. Very structured yung program nila at tututukan talaga nila yung rehabilitation ng bata para siya ay hopefully magbago at makabalik sa society. Kung matagumpay, maaaring i-dismiss ng korte ang kaso at tuluyang palayain na nagkasala nang wala ng pananagutang kriminal. Kung hindi naging matagumpay, maaari nang ipatupad ng korte ang sentensya. Maaari siyang makulong pero bilang alternatibo ay pwede siyang sumailalim sa probation o di kaya ay pagsilbihan ng kanyang sentensya sa agricultural camp o training facility ng Bureau of Corrections. Pero sa ilang pagkakataon, may mga menor de edad na nakagawa ng krimen na nakakulong. Sa katunayan, sa ginawang monitoring ng Commission on Human Rights noong 2013 hanggang 2018, meron silang naitalang 409 na batang nakakulong kahit na sa batas, sa Bahay Pag-asa dapat sila dinadala. Sa report naman ng Juvenile Justice and Welfare Council noong June 2025, may 16 na bagong CICL na lang ang nasa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP. May court order kasi na sinasabing dun muna sila, either walang Bahay Pag-asa or punong-puno na yung Bahay Pag-asa at wala silang ibang mapaglagyan at minsan na-endanger na nila yung ibang bata doon sa ibang facility. Ang condition ng court, usually pag nilalagay niya doon, dapat ihiwalay sila sa mga adults. Ngayong taon, mula Marso hanggang Mayo ay wala nang naitalang CICL sa loob ng mga kulungan ayon sa Bureau of Corrections.
Silipin natin kung sapat ba ang kapasidad at pondo na inilaan ng pamahalaan para maipatupad ng maayos ang Juvenile Justice and Welfare Act. Sa Pilipinas, merong 118 bahay pag-asa na may kapasidad na 10 hanggang 100 higaan. Ito ang pasilidad para sa mga children in conflict with the law, pero 28% lang nito ang accredited. At mas mababa pa sa kalahati ang nakasunod sa child protection policies ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council. Marami pa ang hindi pa na-accredit lahat dahil kulang yung budget nila para ma-come up nila yung tamang standards. Tinatayang gagastos daw ang pamahalaan ng 27.6 million pesos para makapagpatayo at makapagpatakbo ng isang bahay pag-asa na may 50 bata. Dasal ng bawat magulang, maging ligtas ang kanilang mga anak sa pangalawa nitong tahanan, ang eskwelahan. Pero para maiwasan na mauwi sa trahedya ang pinagdaraanan ng mga bata, hindi lang Juvenile Justice and Welfare Act ang kailangang pagtuunan ng pansin. Ang mga bata po ba sa paaralan ay naiisip nila na we have a guidance counselor whom we can turn to for advice kung meron po silang pinagdadaanan. Sa tala ng Professional Regulation Commission o PRC, mayroong 1,239 registered guidance counselors noong 2024 sa bansa o isang counselor sa bawat 14,000 estudyante. Bago gawin ng isang bata ang crime, marami na siyang pinagdaanan. Hindi natin pwedeng sabihin na sa isang iglap, ito na yung situation nila, na papatay na lang sila. Mula pa noong 2008, nasa higit 3,000 lang ang pumasa bilang guidance counselor. 79% o mahigit 4,000 posisyon ng guidance counselors sa Department of Education ang bakante batay sa datos na inilabas ng EDCOM 2 noong 2025. Kaya isinusulong ang House Bill No. 9124 para magdagdag ng guidance counselor sa mga paaralan. Lalo na't malayo umano ito sa dapat sana isang guidance counselor sa bawat 250 mag-aaral. Ang mga magulang dapat hindi rin nila dinedenay yung problema ng anak nila. Napakahalaga ng support ng magulang sa isang bata. Yung mga teachers din, dapat naka-watch talaga sila ng paano yung negative behavior ng bata. Meron tayong batas on anti-bullying, pero sinasabi na hindi din ito fully implemented. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na pinakalaganap ang bullying sa paaralan. Mahalaga rin pong pag-usapan yung mental health ng mga kabataan, yung positive discipline and non-violent discipline of children. Bukod pa rito, tinitignan din ng ilang grupo at mambabatas, pati na ng Department of Justice, ang nihilistic violent extremism. Ito po ay phenomenon na nag-emerge dahil ang mga bata ngayon ay online. Nire-recruit ang mga bata. Una, nagkakaroon sila ng addiction sa online gaming. Tinuturuan ng violent extremism. Nako-convince po sila na okay lang gumamit ng karahasan. Binabago at hinuhubog umano nito ang pananaw ng mga kabataan pagdating sa karahasan sa pamamagitan ng unregulated online content. Unfortunately, yung mga bagay na ganito, hindi nila nakikita minsan na mali yung ginagawa ko dahil wala na eh. Yung brain nila na shape na ng ibang tao na alam natin hindi naman tama. Gawing safe ang environment, ang online environment para sa mga bata. So, yung tinatawag na safety by design, dapat requirement yan sa mga apps. Naniniwala na kami na para matulungan natin yung mga kabataang Pilipino, hindi yung pag-ban ang solusyon. Ang mga paaralan ay zones of peace. Hindi po pwedeng basta pumasok ang ating kapulisan except for exigency situations. Kagaya po nito na mayroon ng nagpapaputok, mayroon ng violent attack. Dun sa nangyari sa Tacloban, sana ngayon magiging lesson ito sa ating lahat na strengthen natin yung measures para magiging safe yung school. Napakahalaga po na ma-ensure o masigurado na ang mga bata ay mayroong safe space sa paaralan. Minsan, sa simpleng pangangamusta, malalaman natin ang problema o maaaring makapagsalba tayo ng bata na malayo sa posibleng karahasan. Huwag balewalain ang pinagdaraanan ng bawat bata, lalo na't ang pagkakaroon ng ligtas na paaralan, responsibilidad nating lahat. Riza Menjola, Just Facts.